let's start recording and start natin yung preliminary and premonitory signs of labor. Ayan. So, ang premonitory signs of labor will occur earlier in primiparas, diba? So, meaning, they may notice signs a few days or even weeks before labor begins. So, ano yung mga yon? Tatandaan po natin yan ha. Yung premonitory signs of labor, it may occur earlier sa primiparas, okay? Sa multi naman, on the day of labor or after the day of labor, okay? So, ano nangyayari? Okay? Merong nangyayaring venous stasis. So, blood clots in the veins, no? Pwedeng magkaroon ng deep vein thrombosis, okay? Bakit nagkakaroon ng ganito? Due to hindi nag-ambulate, okay? So, patient is not moving. Ayan. So, for the first-time mother or the multiparas, pare-pareho nararamdaman. Nagkakaroon ng descent of the fetal part into the pelvis, okay? Descent of the fetal part into the pelvis. Other word for, papunta saan? Kapag nagde-descent of the fetal part into the pelvis, syempre yung yung fetal presentation. What is the presenting part that is descending to the pelvis? Anong tawag natin doon? Siya ay letter E. Engage. Ayun, nag-e-engage, di ba? Nang-e-engage. So, bago mag-engage, ano yung sudden drop? Bago mag-engage, ano yung sudden drop? Sudden drop. Bago mag-engage, ano yung sudden drop? Descent. Yes, nagdi-descent, pero sudden drop. Lightening. Lightening, very good. Okay, lightening, sudden drop. Okay? All right, sudden drop. So, during the descent of the fetus, unang nangyayari, lightening, and then of course, kapag yung kanyang biparietal diameter ay naka-engage na kay pelvis, of course, ang phenomena na tawag doon ay engage. Okay, so very good. And then, so the uterus becomes lower and more anterior. Of course, bumababa siya. So the mother may experience the following: shooting legs pain. Okay, shooting leg pain. So syempre, kapag nagde-descend ng baby, anong rationale natin dito sa shooting leg pain? Nagkakaroon ng pressure sa nerve. Nagkakaroon ng pressure to the nerves or on the nerves. Okay. So sino kaya ang nagbibigay ng pressure sa nerves? The what? Common board question yan. Pressure on the nerves. Nagkakaroon ng shooting leg pain as the baby drops. Sino ang nagpe-pressure? Ang nagpuput ng pressure ay ang presenting part. Okay, presenting part. Okay. Now, nagkakaroon ng increased vaginal secretion. Okay, increased vaginal secretions. Ano kaya ang mga vaginal secretions na lumalabas before the onset of labor? Ano-ano yung mga yan? Sige po. Ano muna yung natatanggal? Yes, may bloody show. So, yung bloody show, okay, yung bloody show, magkakaroon ng bloody show. Pero bago mag-bloody show, or after bloody show, ano po yung unang natatanggal? Mucus plug. Very good, mucus plug. Okay, mucus plug. Tatandaan po yan, si mucus plug. Alright, and then, increased urinary frequency. Bakit kaya? Because pressure on the bladder, of course. Pressure on the bladder ay from the cephalic or breech presentation, the presenting part. Now, the increased pelvic pressure po. So, ito ang pinaka-common sign. Ito ang pinaka-common sign na nagkakaroon na ng engagement. Okay? Ayan. And then, of course, the increased venous stasis. So, bakit kaya? Nagkakaroon kasi ng changes sa pelvic positioning. Kaya nagkakaroon ng poor circulation sa lower extremities. Anong nangyayari? Nagkakaroon ng swelling sa legs and feet. Okay. Anong tawag natin doon? Di ba pag manganganak na, swelling sa legs and feet, nagiging manas, nagiging edematous. Okay?
Ayan. So, yan yung mga premonitory signs of labor. Ano pa ba ang mga premonitory signs of labor? The Braxton Hicks. So, Braxton Hicks is also known as False false labor. labor. Very good. False labor. So, ito, okay, ang Braxton Hicks, isa sa karakteristic, it may be alleviated when moving. Kapag nag-ambulate, okay, kapag nag-ambulate, pwedeng mawala yung contraction or yung nararamdaman niyang paninigas ng tiyan. So when we say Braxton Hicks, okay, it may have pain or none. Tapos yung pain niya, parang pain na dahil lang doon sa contraction na nararamdaman niya or nai-imagine lang na pain. So it's irregular, intermittent contractions. It is felt in the abdomen or inguinal region and patients may mistake them for true labor. Okay? Yan ang karakteristik ng Braxton Hicks or ng false labor. So of course, ano ba yung true labor? Alalahanin lang natin, although madadaanan natin yan mamaya. True labor is? Regular contraction. Yes, may regular contraction. Ano pa? When you move, nawawala ba yung pain during true labor when you move? Hindi po. Di po. Yes, hindi nawawala ang pain during mobilization. Tatandaan nyo yan, ha? And then, ano pa? Nagkakaroon ng Increased cervical. frequency. Yes, increased Cervical frequency. changes. Cervical changes. And then, nag-i-increase ng frequency. Very good. Okay, may pattern. May pattern ang true labor. May pattern ang true labor. Ang false labor, no pattern. Okay, no pattern. Ngayon, sabi natin kanina, ang false labor or Braxton Hicks felt in the abdomen or inguinal region only. Okay? While the true labor, saan natin yan nararamdaman? From abdomen papunta po sa lower back. Very Lower good. Abdomen radiating to the lower back. Okay? Pag nakalagay si lumbar, sacral, yan po ay lower back, ha? Lumbar sacral o kaya lumbar or lumbosacrum. Basta lumbar sacral, lumbosacrum, yan, yung mga ganyang ginagamit, yan po ay malamang sa malamang true labor ang topic nyo sa board exam. Okay? Kapag nakakita kayo ng lumbar sacral pain, okay, true labor po yun. Alright. So, nagkakaroon ng cervical ripening. Okay? So, kapag nagkaroon ng cervical ripening, ano nangyayari? Nagdadilate at saka EFs. yon, dilatation and effacement. Okay, nagkakaroon ng dilatation and effacement. So, paano natin ma-assess ang dilatation and effacement? Internal examination. Yes, IE. via internal examination. Alam na alam natin, as a registered midwife, hindi po tayo mag-a-IE hanggat hindi nag-onset of labor ang G2 to G4 natin. Pero kung ang G2 to G4 natin ay nagpapaprenatal check-up, kailan natin siya better na i-IE or best na i-IE? 38 weeks. Yes, 38 38 weeker. Okay? Very good. So later on, saka na tayo discuss ng effacement and dilatation. So, of course, ruptures of membrane, no? Rupture of membranes. Okay, pag sinabi kong membrane, anong pinag-uusapan natin dito? Amniotic fluid. Amniotic fluid. Yup. Ayan na naman tayo. Amniotic sac po. Yun, amniotic sac. Amniotic sac. Okay. So, syempre, pag sinabi ko namang the fluids from the membranes, ano naman yun? Amniotic fluid. Ayun, the amniotic fluid. Okay. So, syempre, pag nagkaroon ng rupture of membranes, okay, you have to first assess the fetal heart rate of the baby. So, i-check nyo kung distress ang bata. Okay? Of course, paano malalaman kung distress? Mga anak, alam nyo na yan, ang normal range ng fetal heart rate po kasi ay 120 what? to 160. Very good, 120 to 160. Ngayon, pag sinabi nating fetal distress, mga anak, ano na naman yan? Ayoko makakalimutan nyo yan. Tachycardia or bradycardia. Ayun, tachycardia tsaka si bradycardia. Okay, very good. Yan. Ngayon, pag sinabi ko 119 beats per minute, Bradycardia. Bradycardia. okay, very good. 161,
Tachycardia. Tachycardia. Okay, so yan, na-assess na natin ang fetal heart rate ni baby. Ang second yung i-assess ay ang color, amount, and odor of the amniotic fluid. Okay? So kapag clear or odorless, that's normal. Okay? So it contains white specks and lanugo. Ano yung mga white specks na yon? Usually the vernix Vernix caseosa. Very good. Now, kapag naman yellow-green, okay, yellow-green tinge amniotic fluid, it suggests infection or di Conium. kaya naman ay meconium stained na siya, no? Meconium stained. Ngayon, if meconium stained na, of course, kailangan i-refer mo sa pediatrician, okay? Kasi nga naman, maaaring matagal na siyang may meconium sa kanyang or nagpas ng meconium sa kanyang bahay bata nung siya ay nasa loob pa lang ni nanay ng utero, no? So pag ganoon, pwedeng mag-cause ng meconium aspiration. Nako, ayaw natin 'yon, okay? Now, signals needs for further assessment and fetal heart rate monitoring kapag meconium stained. Okay. So if engagement has not occurred during the rupture of membrane, tatandaan, linisin lang natin, during rupture of membrane, tapos hindi naman naka-engage ang bata sa pelvis, maaaring magkaroon ng cord prolapse. Maaaring magkaroon ng cord prolapse, okay? Kapag nagkaroon tayo ng cord prolapse, anong gagawin natin as a registered midwife? Is-cesarean ba natin? No po. Re-refer. Oh. Anong gagawin natin? I-refer agad? Ano muna unang gagawin natin? Ay, nako, prolapse cord. Co-cover po ng Hindi muna. reposition. Reposition muna. Reposition muna. Bakit? Kasi kapag hindi mo ni-reposition yan, maaaring yung presenting part magbigay ng pressure doon sa cord na nasa labasan ng bata. So, ang mangyayari, maiipit yung daluyan ng dugo mula nanay hanggang sa bata, 'di ba? Yung cord. Anong mangyayari? Magje-jeopardize mo ang bata, made-deprive mo siya ng oxygen, 'di ba? Okay. So ang mangyayari ay reposition the mother, and then ano ang ating position? Left side lying. Trendelenburg. Trendelenburg, very good. Trendelenburg. Ayan. Ang pinag-uusapan natin ay prolapse cord. Huwag kayong sasagot ng left side lying dahil sinabi ko lang na to promote good circulation. Ang pinaka number 1 choice natin ay Trendelenburg. Okay. May ibang material nagsisirculate, napansin ko lang. Sinasabi nila mag-reverse Trendelenburg daw po sa prolapse cord. Hindi po ha, hindi po. Trendelenburg po ang position. So Trendelenburg, ano ba ang Trendelenburg mga anak? Ano ang naka-elevate? Ulo o paa? Feet po. Feet. Very good. Dahil ang Feet ulo po. na andito, no? Ganyan ang ating Trendelenburg. Okay? So kung may prolapse cord, syempre ang tendency due to the gravity, tataas papunta dito sa diaphragm ang fetus. So mawawala yung pressure dito sa cord prolapse or sa cord ni baby. Okay? So yun yung tatandaan natin. Pag sinabi naman nating reverse, syempre baliktad. Yung paa yung nasa baba, and then yung elevated ay yung ulo. Okay? So hindi reverse Trendelenburg ha. May nakita lang akong ganung materials. Baka lang makarating sa inyo. Okay. So of course, kapag naman na may cord prolapse, syempre ang second na nangyayari ay pwedeng magkaroon ng risk of infection kapag nagkaroon ng rupture of membrane. Okay? Ayan. So if the baby passes meconium in the womb, it can get into the lungs through the amniotic fluid. Anong tawag natin dyan? The meconium aspiration syndrome. Tatandaan natin yan ha, meconium aspiration syndrome, lumabas na din sa board exam. Meconium aspiration syndrome, ito yung kapag ang baby nagpas na ng meconium sa loob ng uterus ni nanay, it can get into the lungs. Okay? It can get into the lungs. Okay. Now, ano ba ang mga abnormal color ng ating amniotic fluid? So, meconium stained, pwedeng meconium. Okay. Kapag green, okay, green. Halimbawa, hindi meconium stained ang nilagay. Kapag green yung color, ayan pala nakasulat,
meconium stained iyon, ano? So, suggestive of fetal distress. Okay? So, golden color naman, ito naman possible yung RH incompatibility. Okay? Bakit nagiging golden color? Dahil sa excessive hemolysis of the fetal RBC at saka yung excessive production of the bilirubin. Okay? Now, kapag naman greenish yellow or saffron, ito ay sign ng post-maturity. Kapag naman dark colored, yan matakot ka. Okay? It may be a sign of hemorrhage. Okay? Now, pag naman tobacco juice or dark brown, usually ito ay found in IUD. So, the dark color is due to the presence of old hemoglobin. Okay? Now, sudden burst of energy. Okay? Sudden burst of energy, ito yung tinatawag natin na Nesting. very good, Umali, no? Nesting. So, 24 to 48 hours of labor anxiety or energy levels are high. So, yung increased activity ay due to increase of epinephrine release. Kapag ganito ang naramdaman ni nanay, common board question, kapag sinabi niya na feeling ko po ay naglinis, gusto kong magsipag na maglinis, so nesting yon. Meron namang tanong sa board exam, ano daw ang gagawin nyo kapag nagne-nesting na or nagkaroon ng sudden burst of energy at sinasabi niyo yung sa healthcare provider, sasabihin nyo po ay wag mag-overdo sa sarili. Mas maganda po ay magpahinga, hindi po mag-ambulate ng bonggam-bongga, magpahinga. Okay, meron sa board exam, 4 cm pa lang daw po. 4 cm pa lang daw po. Paglalakarin na ba? Paglalakarin na ba natin? Ano daw ang the best? 4 cm na. Pag 4 cm na, anong tawag natin dyan? Active labor. Active labor. Okay, active labor. Ngayon, kung may active labor na, 4 cm na, pagdating sa lying in, inadmit mo kasi 4 cm na. Okay. So, anong i-advise mo? Mami, maglakad-lakad ka na. Yes or no? Yes po. No. Yes, ma'am. No. Huwag nating paglalakarin. Bakit? Hanggang ilan po ba? Hanggang ilan po ba ang ating pagbuka ng kwelyo ng matres? 10. Hanggang 10 10. cm. Okay? 'Di ba sa multipara tsaka sa primipara, halos 1 hour bago mag-progress, tama? Yes, Tama? ma'am. Opo. Yes. So ano gusto nyo? Maglakad siya ng 6 na oras? Hindi Hindi, po ma'am. muna. No. Hindi po muna. So, ang rationale dyan, kailangan mag-conserve muna ng energy si nanay kasi sa 4 cm, sumasakit na ba masyado? Hindi pa, di ba? Hindi pa ganun kasakit ang pain sa kanyang contraction. So, therefore, pwede mo siyang sabihin na humiga muna, mag-rest. So, kapag humiga, ano ang posisyon? Kapag active labor, Side lying. very good. Left side lying. Yeah, very good. Side lying at ito ay left side lying para maiwasan ang suppression ng what? Inferior vena cava. Very good. Inferior vena cava. Tatandaan yung mga yan, ha? Ayan. Okay. Now, other signs. Sudden weight loss of 1 to 3 pounds. Okay? Now, minsan nagkakaroon ng diarrhea, nausea and vomiting. Okay? When true labor pains occur. Now, it involves uterine and cervical changes. And then, the surest sign that labor has begun is a progressive uterine contraction. Okay? Now, the cervical changes, punta ulit tayo. Sabi nyo sa akin kanina, cervical changes are, anong mga involved? Dilatation and effacement. Okay, dilatation and effacement. Okay, common board question. Bakit common board question? Aba, yan ang ating cream of the crop. Dapat magaling mag-IE ang isang registered midwife. Okay? So, sabi nyo nga sa akin, 4 centimeters po. No? 4 centimeters po ang active labor. Okay? 4 centimeters ang active labor. Sabi nyo sa akin, kapag hindi pa nagle-labor at 38-weeker na si nanay, G2 to G4, yan yung ideal time para mag-IE. Okay? So, nag-IE tayo, may dilatation and effacement. When we say dilatation, ano ang pinaka-the best description? Widening of the cervix. Very good. It's the widening of the cervix. Thank you for the complete answer. And then effacement. Thinning of the Widening cervix. of the cervix. Thinning.
Thinning of the cervix pag nipis. Okay? Ito naman pagbuka, dilate. Okay. So, in what measurement unit naman po ang dilatation ini-express? Centimeters. Centimeters. Okay. And then, ang effacement naman? Percentage. Percentage. Okay. Pag sinabi kong paper thin, pag Fully. sinabing paper thin, fully na 100% efface na siya. 100% efface na siya. Okay? So, dito, sa paper thin, okay, hindi ito yung common description ng fully natin, ha? Ang common description ng fully natin ay 10 centimeters. Okay? Tatandaan natin yan, ha? Ayan. Okay. Now, pupunta tayo sa components of labor. Ito, medyo mahaba-haba. Okay? Mahaba-haba. Di naman ganun kahaba, no? So, kasi pag diniscuss natin si passage, syempre, the birth canal itself, ano ang ating i-discuss dito? The pelvis. Syempre, mga pelvis type, diba? Kapag diniscuss natin si passenger, which is the fetus, ano pa ba mga passenger na lalabas sa puwerta ni nanay? Very good, placenta. Ayan. So, yan. Pag pinag-usapan naman natin si fetus, so naandyan na yung fetal lie, fetal position, fetal presentation, ano? Ayan. The presenting part of the fetus and relationship of the maternal pelvis, powers of labor, secondary, no? Tsaka yung primary power natin. Okay. And then, position of the mother, and then the psychological outlook of the mother, okay? Of the mother, of the patient. So, pag sinabi nating passage, this is the route of the fetus na tinatravel. So, from uterus, down to the cervix, down to the vagina, down to the external perineum. Hindi po lalabas ang fetus sa cervix muna bago sa uterus. Hindi po. Dito muna po siya galing sa uterus and then sa lower segment niya, cervix, and then vagina, vaginal canal, and then external perineum. Okay? Napakadali lang intindihin yan. Ha? Nang lumalabas sa board exam yan, ma'am, maaari. Mahilig ang BOM sa mga in sequence na part ng katawan, in sequence na movement, okay? Ayan. So, the passageway must be adequate in size. So, meron tayong two pelvic measurement, no, na napaka-importante to determine the adequacy of the pelvic size. Ito yung diagonal conjugate and the transverse diameter of the outlet. So, diagonal conjugate is the antero-posterior diameter of the inlet. Okay? So, ano ba ang mga critical factors ng ating passageway? Of course, yung type of the pelvis. No, yung size of the maternal pelvis, which is the inlet, the mid pelvis, and the outlet, kailangan yan ay enough, no? Okay. So, there are types of the maternal pelvis. So, meron tayong gynecoid, android, anthropoid, and platypeloid. Pag sinabi natin gynecoid, ito yung the best for delivery. Pag sinabi naman nating android, this is most likely in male, so male pelvis to. And then anthropoid naman for black women. And then platypeloid po, no? Ito pwede ding NSD pero hindi ganun ka-successful, di ba? Now, platypeloid naman po, ito yung pinaka-least na ideal type of pelvis. Okay, so transverse position naman of the baby. Okay, so ano ang mga the best for NSD? Ang pinaka-the best, gynecoid. Ano ang sumunod? Ang sumunod, Anthropoid. anthropoid. Ngayon, yan lang sila. Kapag android tsaka platypeloid, hindi po pwede for NSD. Okay? Ayan. So, sino ang heart shape? Android. Android. Okay, very good. What about the gynecoid? A round shape. Round, very good. What about the anthropoid? Oval. Wide. Oval. And the platypeloid? The platypeloid? Ano ang platypeloid? Di ba ito platypeloid? Sige po, ano po? Flat. Flat. Flat.
Sige, meron pa ako nadidinig eh. Ano pa? Flat AP diameter. O, flat ang antero-posterior diameter. Ano pa? Flat and wide, 'di ba? May narinig kasi akong wide kanina, wide. Wide ang kanyang lateral inlet. Kaya napaka-imposible na mag-deliver ng cephalic presentation or even breech presentation ang platypeloid. Okay? So to visualize, eto siya. 'Di ba? Eto siya. Ang pinakamahalaga no while on determining the type of pelvis ay yung kanyang inlet, mid-pelvis and outlet size. Okay? So punta tayo kay gynecoid. Tatandaan si gynecoid. Sulat ha. Tandaan na kung hindi naman alam. So gynecoid is the most common type and ideal for vaginal birth. So ano ang kanyang shape? Round to oval shape, inlet laterally. So ano ang features niya? Largest measurements in inlet, mid-pelvis, and outlet, kaya napaka-ideal niya. So less prominent of the ischial spine. Less prominent, tinatanong sa board question yan ha, sa board exam. Yung mga prominente na ischial spine. Okay? Now, deep and wide sacral curve, wide and round subpubic area. And this is best suited for vaginal birth due to its spacious dimensions. Okay? Ang next naman natin ay si android pelvis. So, si android, it resembles the male pelvis and may cause difficulty in vaginal birth. So, ang kanyang shape ay heart shape ang pinaka-common dito, no? Pwedeng triangular, i-describe yung shape niya na triangular or heart shape, ha? Pero sa board exam, heart shape yung lumalabas. Okay, heart shape. So, ito ay laterally narrow. Ano ang features niya? Si android pelvis, yan yung napaka-prominent ng ischial spine at may narrow subpubic arc. So, more bony prominences leading to challenges during fetal descent. This is associated with obstructed labor. Now, sunod natin ay anthropoid pelvis. So, it resembles an ape pelvis with an anterior-posterior oval shape. So, elongated siya, elongated, no? So, kung ito ay, si gynecoid ay round, si anthropoid naman ay elongated. Pero, feasible ba siya sa vaginal birth sa tingin ninyo? Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am, pero not 100%. Medyo po, pero hindi 100% very good naman. No? Napakalumanay naman ni Ma'am Eds ngayong sumagot. Okay. All right. So, yun yung tatandaan natin sa anthropoid. Of course, syempre si platypeloid. Ma'am, sino yung mga common na tinatanong dyan? Lahat po. Pero marami yung gynecoid, marami ding android. Okay, so si platypeloid ay broad and flat. So ito ay least suited for vaginal birth. Ano ang kanyang shape characteristic? Wide lateral inlet, flattened anterior posterior plane. So ito ay prominente yung sacrum at sobrang prominent ng ischial spine, wide subpubic arc, and fetal descent typically in transverse presentation pero hindi of course, hindi ka pwedeng mag-deliver ng transverse, di ba? And then, feasibility frequently requires a cesarean section delivery, of course. Okay. So, syempre, dapat yung passageway natin, okay, dapat able to dilate and able to efface ng cervix, okay? And also, the ability of the vaginal canal and the introitus or opening to distend, okay? To distend. Ayan. Okay, so napakadaming na-discuss sa passageway. Sa passageway natin, ano ang mga kino-consider? Type of pelvis, ability of the cervix to dilate and efface. Okay, and ano pa nga ba? The ability of the vaginal os to distend. Okay, ayan. Yan yung mga i-consider natin sa passageway. Okay, passageway. Kanina, we're talking about the ischial spine. Okay? Kapag tayo ay uusap tungkol sa ischial spine, ano ang unang pumapasok sa inyo? Anong nare-remember ninyo? Engage. The engagement, yes, pwede. Engagement. Pero pag pumapasok si ischial spine sa utak ninyo, ano yan? Pag nababasa nyo yan,
Ready na kayo? Baka nagtatanong ng fetal station. Okay? So, syempre, naandyan nga yung engagement, andyan yung floating pa, di ba? Okay, so sa fetal station, kapag engaged na, okay, kapag engaged na, ano ang ating station? Zero. Zero, very good. So, pag sinabing floating, ito ay nasa above the ischial spine or below the ischial spine? Above. Very Above. good. Above the ischial spine. Tatandaan ha? Above the ischial spine. Okay. Pag sinabi ko naman crowning, ano naman? Pinaka-common. Very good. Plus 3 po. Plus 3. And yes, tama po. Below the ischial spine siya. Pero nasa plus 3 station na siya. Okay? Plus 3 station. Very good. Okay. Now, punta na tayo kay passenger, the fetus, no? So, this is the movement of the fetus through the birth canal. So, ito could be determined in some interacting factors, the fetal head, attitude, lie, presentation, and position. So, of course, the fetal head is the most important part of the fetus to be seen by the OB and the registered midwives and the registered nurses isama na, no? So, largest part of the fetus and most frequent presenting part and least compressible of all parts. Okay? So, kapag tayo ay nakakita ng fetal head, okay, ito ang consider nating factor eh. Kapag tayo nakakita ng fetal head, ano ang ating presentation? Sige, Justin. Cephalic. Ayun, Ma'am Shira. Very good, cephalic. Okay, cephalic. All right. Now, the head is important in manipulating the baby. Yung fetal head, meron tayong 7 bones, frontal, parietal, temporal, and occipital. So, meron tayong tinatawag na fontanelles and sutures, di ba? So, dito muna tayo kay sutures. So, sutures is the spaces between the cranial bone, okay? Sutures is the spaces between the cranial bones. So, si frontal ay between the two frontal bone. Si coronal is between the frontal and parietal. Si sagittal, between the two parietal bone. Okay, sagittal suture to. So, this is the most important suture. Bakit? It overrides in labor. No? Kapag nag-override in labor, ang tawag natin doon ay molding. Molding. Very good. Normal or Molding. abnormal? Normal. Normal. Okay, common board question. Tinatanong, normal ba ang molding? Yes po, normal ha. Normal po ang molding. Ngayon, so the sutures are decreasing into 0.5 to 1 centimeter in size. So meron tayong tinatawag na lambdoidal suture. So this is the posterior suture. So this is between the parietal and the occipital bones. Okay. So meron naman tayong tinatawag na field spaces, no? Membrane field spaces, which is the fontanelles. So they are located where the sutures intersect. Okay? So meron tayong mga clinically useful na fontanelle. What are those? The anterior and the posterior fontanelle. Okay? So it is very useful, no? Kailangan ma-identify natin kung ito ba ay antero o postero because no, we have to identify the position of the fetal head in the pelvis, assessing the status of the newborn after birth. So, compress to aid in molding of the fetal head. Okay. So, si anterior tsaka si posterior, syempre, no, meron tayong tinatawag na anterior, posterior. Okay. So, sino dyan yung kay nakalay sa bregmatic suture? Anterior or posterior Anterior. Very good. Si anterior fontanelle ay bregmatic suture na kalay. Okay? While si posterior fontanelle, kakasabi ko lang kanina, saan? Sa letter L. Kakasabi ko lang kanina. Lambdoidal suture. Ayun, lambdoidal suture. Lambdoidal suture. Ma'am, tinatanong, nung nag-aral ako sa CBRC, sabi nila, common board question daw po yung mga suture kung saan nakalay yung anterior and posterior fontanelles. O, pag-aralan natin, syempre, di ba? Okay. So, yan daw ay mga lumalabas sa board exam. Pero never ko pa pong na-encounter.
So usually ang tinatanong sa anterior and posterior kung saan daw makikita. Sino daw ang nasa front? Sino ang nasa occiput? So sino ang nasa occiput? Sino ang nasa occiput? Anterior. Posterior. 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 Tatandaan nyo yung anterior. Letter A, nauuna sa alphabet, nasa unahan. So nasa harapan yan. And then, si posterior, nasa likuran. Tatandaan ha. Halimbawa, ito ang ating katawan. Okay? So, ito ang ating katawan. So, yan. Sexy daw kunyari. Ayan. Parang si Tony Fowler to ah. Joke lang. Okay. So, para lang matandaan natin, ano, for the sake of others, baka nalilito pa tayo sa antero and posterior. Okay? So, ito yung anterior. Ito yung posterior. Okay? Likuran, posterior, anterior, harapan. Pag sinabi ko saan nakalocate ang butt ng pasyente, anterior or posterior? Butt. Posterior. Buttocks, posterior, di ba? Tama. Pag sinabi kong popliteal, nasaan siya? Popliteal. Anterior. Anterior ba? Popliteal? Saan nakaharap yun? Nandito yun sa likod, Posterior. di ba? Posterior. Ayun. What is the anterior of the popliteal? Anterior structure from the popliteal. O, sabi ko, andito yung popliteal. Ano yung nasa harapan niya? Knee. Very good. O, ganyan ang board exam. Ganyan ang board exam. Natatandaan niyo yung sa ano natin? Sa reproductive system natin, yung uterus tsaka bladder. Yung antero to the posterior to the rectum, ganon. 'Di ba? Okay. So yes, ang popliteal ay back of the knee. So siya ay posterior side ng tao. Ngayon pag tinanong sa board exam, what is the anterior what is the anatomical structure that is at the anterior side of the popliteal o nasa harapan daw? So, syempre, sini yun, di ba? Ayan. Pag sinabi ko si breast, nasaan? Anterior. Ayun. So, ganun din yun sa ating, what do you call this? Sa ating head. Fetal, newborn head. Yan. Newborn or fetal head. Fetal muna pala tayo. Okay, fetal head. Okay, para walang malilito. O, ito na tayo, drawing tayo, no? So, si posterior daw, ano shape ni posterior? Ano shape? Ano ang shape ni posterior fontanelle? Diamond. Sige. Diamond. Mali. Triangle. Triangle. Okay? So, dito siya. Sa triangle, dito, sa occiput. Pag sinabing at the occiput part of the fetal head, nako, si posterior fontanelle na ang pinag-uusapan. Okay? Si posterior fontanelle na ang pinag-uusapan. Okay? Si occiput ay sa posterior side of the head. Pag sinabing frontal, so syempre sa front. No? Sa front. Okay. So, pag sinabi ko naman na diamond shape. Anterior. Ayun. Diamond shape. Pag sinabi kong lozenge shape, si anterior din yun, di ba? Lozenge or diamond. Pero commonly, it is described as diamond shape, si anterior, no? So yan, tatandaan nyo lamang po. Tatandaan nyo lang si anterior, tandaan nyo yung bad. Okay, bad. Bregmatic suture, anterior fontanelle, diamond in shape. Okay? So dito naman, sa ating posterior fontanelle, tatandaan lang natin, lambdoidal suture, triangular in shape, TLT. Okay? Ayan. Yan lang po yung tatandaan natin sa ating fetal head when it comes to the fontanelles. Okay? Common board questions yung mga yan. Now, ano yung mga landmark of the fetal skull? So, meron tayong mentum. Pag sinabi nating mentum, it's the chin. Tandaan ha. Pag sinabi naman nating sinciput, it's the upper part of the skull, especially the anterior portion above and including the forehead. Okay? Sinciput, forehead. Pag sinabi naman nating bregma, this is the large diamond-shaped anterior fontanelle. Pag sinabi nating vertex,
It is the area between the posterior and anterior fontanelle. Okay, and then of course, the posterior fontanelle lies at the occiput. Okay, so area of the fetal skull occupied by the occipital bone. Okay, yan yung mga landmark ng fetal skull. Yung mga landmark ng fetal skull, nakakapa natin yan during what? Albert. During what? Yung mga landmark ng fetal skull, nakakapa natin yan sa mga presenting part. During IE, internal examination. Okay? During internal examination, nakakapa natin yan. Okay? Halimbawa, sinabi sa board exam, lumalabas talaga. Sinabi sa board exam, the midwife performs an internal examination. Okay? Internal examination. And then she palpates a diamond shape at the fetal head. O, ano naman yun? Anong landmark yun? Diamond shape. Bregma, very good. So, nakakapa niya naman daw, no, ay ang triangular shape. Triangular shape. O, paano naman yun? Occiput. Ano naman yun? Pag triangular shape. Triangular shape. The posterior fontanelle. The posterior fontanelle. Okay? Tatandaan po natin yan. Okay? Paano pag sinabing the midwife palpates a fontanelle that lies at the bregmatic suture? Anterior. Very good. Ganon, ano. So, yung mga sinasabi ko kanina, 'di ba? Yung mga sinasabi ko kanina, okay, nasa na ba yun? Ayun. Yung mga sinasabi ko po kanina, maaaring lumabas yun sa board exam ng hahalu-haluin nila yung information. Okay? Paano pag sinabi naman na the midwife can palpate the posterior and the anterior fontanelle, but it is not the presenting landmark. So, the posterior fontanelle, in between daw, ano yon? Vertex. Vertex position. Naka-vertex siya, no? Ayan. So, halimbawa, sinabi naman chin. Chin. Mentum. Pag sinabing forehead. Sinsipot. Oh, ganun ha. Pag sinabing malapit na halos sa batok. Sinabi, naka-hyperflex. Ayun, very good, occiput. Kapag naka-hyperflex, sobrang tungo yun. Nakasobrang tungo yun. Usually, occiput ang nakakapa. Kapag naman sinabing hyperextended, so kabaliktaran, syempre, nakatingala. Ang usually na nakakapa ay forehead or pinaka-worst, naka-face presentation, or yung sobrang worst na ay mamamatay ang bata, chin naman. No, ayan. Super hyperextended na yon. Now, ito yung kanilang mga measurement. Si submentobregmatic, no, from the mentum to bregmatic, 9.5 cm. Si suboccipitobregmatic, from occipito to the bregma, 9.5 cm. Occipitofrontal, from the occiput to frontal, 12 cm. Occipitomental, from occiput to mentum, 13.5 cm. Biparietal diameter, 9.25. And then bitemporal diameter is 8 centimeters. Okay, yan ang tatandaan po natin. Now, we have the fetal attitude. So, pag pinag-usapan si fetal attitude, this is the relationship of the fetus body parts to one another. Okay? So, meron tayong normal attitude, which is the flexion. So, dito, yung normal attitude, naka-flex. Hindi po hyperflex hindi tungong-tungo. Okay? So, head flex, so the chin touches the chest. The arms folded across the chest. The thighs flex on the abdomen and the calves flex against the posterior thighs. Okay? Usually, may lumalabas sa board exam na ganito, sasabihin, head flexed, arms folded across the chest. So, yan yung characteristic. Normal attitude yan. Or flexion. Okay. So, next naman is the moderate flexion. Si moderate flexion naman is the military position.
So this is wherein the chin is not touching the chest. Okay? So alam niyo ba yung militar, 'di ba? Kapag sila ay So eto, hindi nakaka-touch yung chest. So parang eyes front sila. 'Di ba? Yung mga militar held head high, 'di ba? Okay. So tatandaan natin yan na military position, chin not touching the chest. So the presenting part, okay, presents the larger diameter, the occipitofrontal to the birth canal. Okay? So meron naman tayong partial extension. Ang partial extension naman ay brow presentation or face presentation. Okay? So complete flexion allows the smallest diameter of the fetal skull to pass through the maternal pelvis, facilitating easier labor. So other positions may lead to no longer and more difficult labor, lalong-lalo na yung brow or face presentation. Okay? So yan yung ating fetal attitude. Okay? Yan ang ating fetal attitude. So ito si flexion. Okay? Ito si flexion. Ito, anong presentation yan? Longitudinal. Sorry, hindi pala presentation. Ano naman po itong attitude na yan? Military. Ayun, military. Okay, military. And then, ito ay, what is this? Ano yung letter C natin? Brow or face? Very good. Brow or face. No, brow or face yan. Okay. So, our next topic is the fetal lie. Okay? Pag sinabing fetal lie, it's the, common board question yan, it's the position, it's the relation of the long axis of the mother and long axis of the fetus. When we say long axis, kapag pinag-uusapan natin ng fetal lie, pag sinabing long axis, ano ang nire-refer natin? We are referring to Spinal cord. very good, the spinal column, 'di ba? Or cord. Okay. So spinal column. So spinal column ni nanay, spinal column ni baby. Okay. So we have the, what lie is this? Longitudinal. The longitudinal lie. Okay, the longitudinal lie, the longitudinal lie. Ayan, okay. So we're in yung parallel to each other, no? So it's either, anong presentation kapag longitudinal Cephalic lie? or breech. Very Cephalic or good. breech. Pwedeng cephalic, pwedeng breech. Okay? Huwag kayong mapapako sa cephalic lamang. Okay? So, maraming consideration ang fetal lie na longitudinal, pwedeng cephalic, pwedeng breech. Very good. Kasi, kapag nakabaliktad yung puwet ni baby na andito, ganun pa rin yan. Yung long axis ng baby, which is the spinal cord, ganun pa rin sa long axis ni nanay. Now, eto naman. Cross. Transverse. Very good, 'di ba? Transverse, okay? Transverse. All right. So ano ang presentation kapag transverse? Ano? Transverse. Usually. Shoulder. Very good. Shoulder. 'Di ba? Ano nga ba ang fetal presentation? Ito yung makikita mo sa vaginal os pag sinabing fetal presentation, 'di ba? Ayan. And then ano naman 'to? Nakatagilid. Oblique. Yes, it's the oblique lie. Okay, it's the oblique lie. So tatandaan natin yan ha. The longitudinal lie, the transverse lie, and the oblique lie. Okay, so ano ba itong longitudinal lie? So this is wherein the fetal head to tailbone axis aligns with the woman's long axis. So pwede siyang cephalic, pwede siyang breech. Okay, pag sinabi nating cephalic, ang una nating makita head. Kapag sinabi nating breech, ang una nating makikita, puwet, buttocks, no? Ayan, okay. So, ganun po ha, in relationship with between the fetal lie and the fetal presentation, dapat alam na natin yun ha. O sabi nga, kapag longitudinal lie, maaaring ang presentation ay cephalic or breech. Okay, so we go now to the transverse lie. So, ito yung fetal axis ni fetus ay 90-degree angle to the woman's axis. 90-degree, di ba? Okay. So, this case occurs in fewer than 1% of the pregnancies, no? And then, okay, so si oblique lie, wherein the axis of the fetus is at an angle between longitudinal and transverse lie. Ayan. Okay. So, fetal presentation na tayo. Meron tayong tatlong
fetal presentation. Ano nga ba iyon? Cephalic breach and Cephalic shoulder breach and shoulder presentation. Very good. presentation. Cephalic, breech, and shoulder presentation. So pag sinabi nating cephalic, ulo. Ulo ang nauuna. Pag breech, puwet, buttocks, or feet first. Now kapag shoulder presentation naman, shoulder first, no? Yan. Si shoulder associated sa transverse lie. Paulit-ulit tayo. Si cephalic at saka si breech associated sa anong lie? Longitudinal. Longitudinal lie. Okay. So the presenting part is where in the part of the fetal body first felt during a vaginal examination. So i-determine natin ang fetal lie and fetal attitude. Okay. So sa cephalic presentation, anong nauuna? Head. Okay, head. Yun ang unang magko-contact sa maternal pelvis, sa maternal cervix, head. Okay? Now, anong advantage kapag cephalic presentation? Easier delivery. Okay? Easier delivery because the fetal head is the largest part. Once delivered, of course, the rest of the body will follow. So, magkakaroon ng complication or wala? Kapag lumabas na ang ulo? Syempre, wala. Wala na po. Mabihira yung sa shoulder. Bihira yung shoulder dystocia. Usually, kapag nagkakaroon ng shoulder dystocia, yung mga macrosomic baby. Okay. Now, molding capability. So, nagmo-mold ang fetal head, no? Nagmo-mold ang fetal head. Normal po yan, ha? Normal. So, pag nag-mold ang fetal head, meron tayong, minsan nagkakaroon ng masses. No? Ano yung dalawa? 2 birth masses. Kapot sa succedenum. O, ano pa yung isa? Caput succedaneum and ano yung isa? Cephalo. The Cephalohematoma. very good. The cephalohematoma. Very good. Okay. Ayan. So, very good kayo dyan. Sino dyan yung fluid accumulation? Sino yung fluid accumulation dyan? Kapot. Kapot. Okay, caput. Yes. Sino naman yung blood accumulation? Cephalohematoma. Cephalohematoma. Okay. Naku, parang inaantok itong mga anak ko. Okay. So, optimal shape of the cephalic presentation, it's smooth, round. Okay. Smooth and round. So, smooth round head applies uniform pressure to the cervix, promoting efficient dilatation and effacement. Okay. So, meron tayong types of cephalic presentation. So, punta muna tayo kay vertex presentation. Okay, vertex presentation. So, nakikita ninyo, ito ang ating triangle shape. Ano yan? The Occiput. occiput. Ano itong triangle shape na fontanelle? Posterior. O, dito naman yung anterior. So, ano ang nakakapa? In between the posterior and anterior Vertex. fontanelle, the vertex of the head. Vertex of the head. Ayan. So, vertex presentation tayo. So, this is wherein the fetal head is fully flexed. Pag sinabing fully flexed, anong Chin is relation? touching Very the good. chest. The fetal chin. Okay, ang galing ah. The fetal chin is touching the Chest. chest. Yan, fetal chest ha. Okay. So, ang significance nito, it is the most common and optimal. Okay, wherein the smallest suboccipital bregmatic diameter enters the birth canal first. Okay. Now, next is the military presentation. Okay. Military presentation. So, sa military presentation, anong nangyayari? So, siya ay either flex or extended. Pero, the chin is Chin is not touching the chest. not touching the breast. Very good. Okay. The chin is not touching the breast. Okay. So, Chin the up. fetal head is in neutral position. Neutral lang siya, no? So, the significance or clinical significance of the military presentation is wherein the occipitofrontal diameter presents first, with the top of the head as the presenting part. Okay? Now, next. Okay, next tayo. So, types of the cephalic presentation pa rin po. Brow presentation. Okay? So, moderate flexion tayo. So, fetal head is partly extended. Okay? Unstable ito. It may convert to vertex or face presentation. Unstable. Maaaring mag-convert to vertex, which is good.
Pero kapag nag-convert into face, okay, nako, this is bad. Hindi pwedeng as a registered midwife, hindi natin pwedeng i-handle ang face presentation. Tatandaan niya yan, ha? Maraming complications ang pwedeng mangyari sa face presentation. Okay? Baka gusto nyong mapatulpo, nako, wag gagawin. Okay? So, ito, wherein the occipitomental diameter, which is the largest, enters the pelvis. Okay? Pag sinabi kong ang clinical significance ng brow presentation ay unstable. And then, pag sinabi kong it may convert to a flex position, is it vertex or face presentation? Vertex. Very good, Vertex. vertex, very good. Very good kayo dyan, okay? Tatandaan nyo yan, ha? And then, pag sinabi ko namang extended presentation, Face. face po. Ayan, face tayo. Very good. Okay. Now, punta na tayo kay face presentation. So, face presentation is hyperextended na. Poor flexion na po ito. Poor flexion kasi lalo nang lumayo yung chin sa chest. Diba? Okay. So, the fetal head is fully extended with the occiput near the spine. Okay, nakita ninyo? Nakita po ninyo ang anatomical fetal part. So, pinag-uusapan natin si occiput, malapit na sa spine or fetal spine. So, ang clinical significance nito, the submentobregmatic diameter presents with the face as the presenting part. Okay? Pwede nating i-deliver? No. No. Okay. So, yan yung mga types of, yung mga diniscuss natin earlier, yun yung types of the cephalic presentation. So, we now go to the breech presentation. So, ano ang una nating makikita sa vaginal os kapag breech presentation? What anatomical part? Buttocks. Very good. Okay. Ano ang mga associated factors sa breech presentation? Preterm birth. Okay, preterm birth. So, ang preterm births, they are higher likelihood of breech presentation. Okay? Now, it could be associated with fetal abnormalities. So, katulad ng mga hydrocephaly. Okay? Bakit kaya? Kasi, pag hydrocephaly, malaki ang ulo, di ba? So, nagfe-fail na mag-rotate minsan ang fetus, no? Now, maternal factors, katulad ng uterine or pelvic abnormalities. Okay. Now, ano ang delivery method ng breech presentation? So, it often requires NSD or SCS? CS. Cesarean Yes. section. Often requires cesarean section due to compromised labor and birth process. Ma'am, paano yun? Meron kaming naipaanak sa birthing clinic, breech presentation. Okay, ma'am, yun ay true to life. Tayo ay nasa board exam tayo, papel po tayo, papel ang sinasagutan, wala tayong kaharap na OB. Okay? Ayan. Now, ano ang disadvantage ng breech presentation? So, syempre, it could increase umbilical cord prolapse kasi lalong-lalo na kapag footling breech, no? Kapag footling breech. Ngayon, this is less effective cervical dilatation dahil ano ba ang pinaka-efficient sa cervical dilatation? Feet or head? Head. Head, di ba? Ngayon, kung naka-breech presentation, so less effective for cervical dilatation. So, it could lead to what again? Umbilical cord compression. Okay? And then, rapidly delivery changes. Okay? So, fetal head may cause complication as molding cannot occur. Tatandaan po natin yan, ha? Ayan. Oops, tinanong sa board exam. Ang molding phenomena, kanino daw hindi nag-occur? Sa breech presentation natin yun isasagot, ha? Saan lang siya nag-occur? Yung molding. Cephalic. Ayun, Cephalic. cephalic presentation, ha? Very good kayo dyan. Okay. So, ito yung mga types of breech presentation. Pag sinabi nating frank breech, ayan, yan ang itsura, okay? So, ito ang pinaka-common type na breech presentation. Legs are fully extended, okay, towards the shoulder. So, the hips is flexed, knees is extended with buttocks presenting part. And also, pag complete full breech naman po, reverse flex position, legs are flexed. Okay, legs are flexed with fetal buttocks presenting first. So ito ay similar to the cephalic presentation pero magkabaliktad. 'Di ba? Baliktarin nyo yan. Nandito kunyari yung cervix, no?
Cephalic. Ganyan ang cephalic. Okay. Now, the footling breech. So, footling breech, either one or both are presented to the vaginal introitus. So, one or both feet enter the maternal pelvis first. So, kapag ganyan ang presentation, ano nangyayari sa cord? Pwedeng bumaba yung cord. Pwedeng magkaroon ng, what is that again? Cord prolapse. Cord prolapse. Very good. Anong ipoposition natin kay nanay kapag nagkaroon ng cord prolapse? Trendelenburg. Trendelenburg. Very good. Ano gagawin natin doon sa cord na naka-usbo, naka-silip sa vaginal? Cover with sterile gauze. Very good. Cover with sterile gauze. Alam nyo, yan ay very common sa board exam, no? So, next naman natin, of course, tapos na tayo kay cephalic presentation, kay breech presentation. Pupunta na tayo sa shoulder presentation. So, sabi nga natin, di ba, 1% in pregnancy yung shoulder presentation. Very rare. So, rare ang shoulder presentation and it is associated with the transverse lie. Okay? So, ayan. Pag sinabi sa board exam na during internal examination, wala siyang makapa. Wala siyang makapa. Okay? So, ano ang ating presentation pag ganon? Shoulder. Shoulder presentation. Okay? Pag naman sinabi sa fundal pole, wala din halos makapa. There's no firm, there's no round or firm or nodular angulation. Ano yon? Sa fundal pole. Transverse pa din. Okay, very good. Yes, transverse. Transverse yun. Very good kayo dyan. Okay, so ano ang mga associated factor sa shoulder presentation? So, preterm birth, high parity. Pag sinabi nating high parity, ano yon? Pag sinabi nating beses ng anak. very good. Ayun, kukumpletuhin. Madaming beses nang nanganak, no? Pag sinabi kong high gravid, ano naman yon? High gravid. Oh. Kung maraming beses nang nanganak yung parity, pag gravid ang pinag-usapan, Buntis. ayun, maraming beses nang nagbuntis, okay? So, alam ko kayo bilang student na, alam niyo naman yung gravid and parity. Minsan kasi, pag pinag-uusapan na tong gravid, tapos multi-gravid ang pinag-uusapan, naiisip agad nila, ay maraming beses na tong nanganak. Okay. Kaya yun, minsan yun ang naisasagot natin. Okay? Pag sinabing gravid, pag bubuntis, pag sinabing panganganak. Okay? Panganganak. Okay. Now, ano ang associated factors din daw sa shoulder presentation? Yung mga hydramnios at yung may mga placenta previa. Pag sinabi kong hydramnios, ano yun? Opo. Excessive. Sige po, go ahead po. Sorry, na-mute ko yata kayo. Amniotic fluid. Okay, excessive amniotic fluid ang hydramnios. So, pag sinabi nating excessive amniotic fluid, more than? The normal. More than the normal. Niloloko niya ako. More than what liter? Or milliliter? More than? 500. 2,000 milliliter. Pag 2,000 milliliter. Okay? Ayan. Okay. So, next naman tayo. Alright. The vaginal position naman. This refers to the fetal position. So, this refers to the location of a fixed reference point. Okay, reference point tayo. So, dito sa fetal position, kailangan alam natin yung maternal pelvis quadrants. Okay, maternal pelvis quadrant. So, meron tayong right anterior. So, eto. Pelvis po pinag-uusapan natin ha, hindi yung side ni nanay ha. Okay. So, syempre, eto yung symphysis pubis. Okay, symphysis pubis. Ito yung sacrum. Okay, so saan dyan yung anterior position? Symphysis pubis or sacrum? Ayun, ito ang anterior. Very good. Ngayon naman, ang posterior ay ang sacrum, di ba? Ayan. So, assuming, no, ito ang left ni nanay, ito ang right ni nanay. Okay. So, meron tayong left anterior, tapos meron tayong left posterior, meron tayong right posterior, meron tayong right anterior na kukuha.
Nakukuha. Yes, Okay. So, ganyan po ang maternal pelvis quadrant. Okay. Kailangan alam natin yan kasi yan ay tinatanong sa board exam, sa fetal position. Okay? Tinatanong sa board exam yung fetal position. Okay. So, sa reference points naman po, based on presentation. So, pag vertex position, letter O po ang ilalagay natin. Occiput po, no? Occiput. Alright. So, yan ha. Kapag naman, face presentation, chin, no? Chin ang ating reference points base. So, M for mentum. And then, pag breech presentation, sacrum. And then, pag shoulder presentation, acromion process. So, A. So, yan po ha. Sa fetal position ha, tatandaan natin. So, O, M, S, A. O, occiput, M, mentum, S, sacrum, A, acromion process. Okay? So, it indicates whether the presenting part is directed towards the front, which is the anterior, or the back, which is the posterior of the pelvis ni nanay, or right or left sa laterality ng pelvis ni nanay. Okay? Ayan. O, tatandaan natin, 3 letter ang position, di ba? 3 letter. Pag sinabi kong ROA, it is, the fetal presentation is what? Right occiput right anterior. occiput arterial. Ayun, right occiput anterior. Pag sinabi kong what laterality ng maternal pelvis? Oh, what laterality? Left or right? Pag sinabing laterality, is it left or the right? Right. The right. Napakadali, no? Now, ano ang presenting part? Kung occiput. Ano yan? The vertex of the head, di ba? The vertex of the head. Okay? The vertex of the head. Tatandaan niyo yun, yung reference points natin. Okay? And then, of course, nasa anterior side siya. Malapit siya sa symphysis pubis ni nanay. Malapit siya sa symphysis pubis ni mother. Okay? So, that is the fetal position. O, isa pa. Pag sinabi ko po na ang ating reference base ay chin, ano naman ang nasa gitna dapat? Kung chin. Anong letter? O, diba tayo? O, vertex. M. O, pag M po, mentum. mentum. Ano yung mentum? Chin. Chin. Very Chin. good. Chin. Okay. Pag sinabi ko namang S. Sacrum. O, Sacrum. sacrum. Very good. Sacrum. Ngayon, pag sacrum, anong makikita natin? Very good. Buttocks. Sacrum eh. Diba? Sacrum? Okay. And then, ano ang kasunod natin dito? Yung A. The Shoulder. acromion process. Okay. Acromion process, anong makikita natin? Shoulder. Ayun, shoulder, no? Yan. Ganyan lang kadali ang fetal position. Okay? Ganyan lang ang fetal position. Okay. So, para ma-visualize natin, ayan, no? Para makita natin. So, lakihan ko nga. Okay. Ayan. So, ayan. So, right occiput anterior. O, nakita nyo, right occiput anterior. Tapos, ito naman, right occiput transverse. And then, ito naman, right occiput posterior. So, yung occiput ang pinag-uusapan. Occiput. In relationship to the maternal pelvis. Okay. So, nakita ninyo, yung occiput, nasa right daw. Okay, nasa right side daw ni nanay. Pero, saan nakaharap? Malapit sa symphysis pubis. Kaya anterior. Nakuha? Yes. Pag sinabi naman, ayan, transverse. Pag ganun, pabalagbag, yung occiput ni baby na andito sa gitna ng pelvis. So, right occiput transverse naman po. Pag sinabi naman na right occiput posterior, so yung occiput ni baby is touching near the sacrum of the mother, 'di ba? Near the sacrum. Okay. So napakadali lang, no? Dahil yan lang ang sasabihin ng mga anatomical structure sa board exam kapag
kapag inano nila yung inexpress nila in words or situation yung mga fetal position. Okay, so ganun lang din dito sa left natin. So ito yung left side ng pelvis, tapos kapag sa symphysis pubis ang pinag-uusapan, anterior yan, and then ang presenting part ay yung ating vertex, no? Vertex ang presenting part. So therefore, the occiput is touching the sacrum, near the sacrum, so lowa siya. No? Nakukuha? O pag nasa gitna ulit, hindi nagtatouch sa sacrum hindi nagtatouch sa symphysis pubis, nasa gitna lang. Okay, nasa gitna lang, nakatransverse yun. Tapos yung occiput, nasa left side. Okay? So, ganun lang din sa left occiput posterior. Okay? Ayan. So, dito naman tayo sa ating chin. So, nakikita ninyo? Saan ang chin natin? 'Di ba? Mentum ang chin. So, saan ang chin natin? Nasa right. Malapit sa symphysis or sa sacrum? Nakikita nyo, sa visual natin, malapit sa symphysis? Ayun, malapit sa symphysis. Therefore, anterior siya. Okay? Tatandaan natin ha, yung maternal pelvis, siya yung right or left sa fetal position. Si maternal pelvis, siya yung anterior at saka posterior sa position. Yung nasa gitna naman po, ito ay related sa fetal presentation. Kung ano yung nakikita natin. Kapag vertex, once again, pag vertex, ano ang ating ilalagay? Letter? O. O. Kapag O. nakalagay naman ay chin, anong ilalagay natin? M. M. Stands for mentum, di ba? Pag sinabi naman natin na shoulder, Sacrum. o Sacrum. sacrum, S. Ayan. So, anong other term for sa shoulder? Ay, sa sacrum. Acromion process, no? Shoulder, acromion process. O, ay, sorry naman. Mali. Sacrum tayo eh. Mali tayo. Sorry naman. Okay, nagkasunod-sunod na. Pag shoulder, acromion process, letter? A. Okay. And then, finally, pag breech ay? S. S, sacrum. Okay, ayan. So, ulitin lang natin. Ayan, Okay, ulitin lang natin. Napakadali lang nito, no? Yung right and left, yung anterior and posterior, kanino to? Fetal, maternal? Maternal. 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 Ano pinag-uusapan natin dito kung maternal? The pelvis. Pelvis Okay, po. the pelvis. Kapag yung nasa gitna natin, which is the occiput, mentum, sacrum, and acromion process, fetal po yan. Okay, fetal. So, pag ito ang pinag-uusapan natin ay fetal position. Okay, fetal position. Okay, so ganun lamang po. Sa board exam, syempre wala tayong illustration doon. So, ine-express nila by words. So, wag kayong ma-overwhelm. Kailangan nyo lang intindihin or i-analyze yung question itself, ha? O, ganun na po, ha? So, mamaya meron tayong exercise dyan. May drill ulit tayo dito, okay? So, eto po yung relation ng fetal heart tone naman po sa fetal position. Okay? So, halimbawa, dito nadinig ang ating heartbeat. So, malamang ang position ni baby ay right sacrum anterior. Okay? Siyempre, ito yung right, ito yung left na natin. Ano? So, dito, maaring ang presentation niya ay, anong presentation niya? Breech presentation, di ba? Breech presentation. Ayan, breech, no? Ayan. Kasi yung fetal back, di ba, naandito. Nakukuha, di ba, ang heart rate natin, nakukuha natin sa fetal back. Okay, kapag naman ang fetal back located dito, tapos dito banda natin nakuha ang heartbeat, so ito naman ay left sacrum anterior position. Okay? So, ganun lamang po. All right. Okay. So, pag ROA or LOA, it's okay, di ba? ROA and LOA, okay. Ayan. Pag OP, masakit? Painful yan, okay? Ayan. Oh, painful. All right. Now,
Alam na natin yun na. Yung first letter sa fetal position, ano? Left or right, anterior or posterior? First letter, left or right, 'di ba? 'Di ba right or left? Ayan. Okay. Yung second letter, the fetal landmark, which is the occiput, mentum, sacrum, and acromion process. Yung last letter, if it's anteriorly, yes, anteriorly or posteriorly. Okay? Ayan. So, very good. So, how to assess? How to assess the fetal position? Of course, by inspection and palpation at the maternal abdomen. Anong ginagawa natin doon? The Leopold's Leopold's maneuver, maneuver. very good. Leopold's maneuver, very good. So, sa fetal position, no? Anong Leopold's maneuver yan? Fetal position. One. LM1. Fetal position, LM1. Leopold's maneuver, LM1 or sure na? Kundan. Sure na. Sure na ba? Fetal position po ang pinag-uusapan natin. Fetal position. LM4. 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 Okay, fetal position, paano natin malalaman? LM4, ano? We will assess the fetal attitude and the fetal extension, di ba? Okay. So, halimbawa, no, mayroong malpresentation. Okay, ito yung mga clinical importance. Malpresentation, okay, posterior lie, and the fetal position changes to navigate through the maternal pelvis. Okay? Ayan. So, kapag fetal position, pag mayroong malpresentation katulad ng breech presentation, ano ang ating type of delivery? CS. Yes. Ayun. Okay. So, ito yung mga kailangan nating tandaan when it comes to the passenger, the engagement. Okay? Sabi nga natin kanina, nasagot nyo na naman, si engagement ay settling of the presenting part of the fetus far enough to the pelvis to be at the level of the ischial spine. Okay? Now, it can be determined by vaginal examination and Leopold's maneuver. Kapag floating pa, no? Floating, dipping part pa, no? So, pag floating, is it above or below the ischial spine? Above. Above. Okay, above. All right. Pag sinabi ko naman na crowning, above or below the ischial spine? Below. Ayan. Okay. So, ganun lang, napakadali lang, no? Sana sa board exam yan ay talagang natatandaang maigi, ha? Walang malilito. Walang mabilis magsagot, no? 1 minute, 1.2 minutes po. Okay, 1.2 minutes ang ating ia-allot na time sa ating board exam. Okay. So, ang syncretism at saka si asyncretism ay lumabas kay board exam. Okay? Sino ang lumalabas palaging si asyncretism? Okay? So, pag sinabi natin syncretism, this occurs when the sagittal suture is midway between the symphysis pubis and the sacral promontory. Kapag naman asyncretism, yung sagittal suture is directed towards either the symphysis pubis or the sacral promontory and feels misaligned. Okay? Yan na yan yung mga tinatanong kay board exam. Okay? Tandaan po natin si asyncretism. Now, we have to know the fetal station. Sabi natin, anong pinaka-importanting landmark sa fetal presentation? Ischial spine. Okay. Okay, ischial spine. Very good. So, ischial spine. Ayan ang ischial spine. Ay, ito ang ischial spine natin. Okay? Ayan ang ischial spine. Now, halimbawa, yung fetal head natin, ano? Yung fetal head natin, the presenting part, touches the ischial spine. No? Bumaba na dito sa 0. Ano natin? Engage. Engage. Very good. Okay, engage. So, tatandaan natin na engage. Kapag -3 pa, floating pa yan. Floating, okay? Kapag naman +3, crowning na. Okay, tatandaan ninyo kapag plus ang nasa fetal station, it is below or above? Below. Below. Below the ischial spine. Kapag naman negative, ito ay above the ischial spine. Tinatanong sa board exam? Yes, tinatanong. Marami na kayong points dyan.
sa fetal station. Okay, wag kalimutan ng landmark natin ha. Wag kakalimutan ng landmark natin ang pinaka-importanteng anatomical structure when we are talking about the fetal station is the ischial spine. Okay, saan ang ischial spine? Kay nanay ay kay fetus? Kay mother po. Mother. Okay, kay mother. Part ng ano yan? Maternal Pelvis. pelvis. Okay, very good. Maternal pelvis. Tinatanong yan ha. Part yan ng maternal pelvis. So sabi nga natin, station 0, the presenting part is aligned with the ischial spine. Kapag minus station naman, the presenting part is above the ischial spine and closer to the pelvic outlet. So pag naman positive stations, ito naman yung presenting part is below the ischial spine, approaching the pelvic outlet. Okay. So sa labor progression naman, presenting part descends as labor advances. Higher positive station indicates progress. Okay? Kapag naman ayaw bumaba, no, may problema sa descent, usually ang clinical significance ay CPD or the cephalopelvic disproportion. Lack of descent, yan ang number 1 cause. Common board question. Okay? Ayan. Now next. Okay, so eto yung mga fetal station natin. Okay? So syempre, eto mga to actually ay hindi, okay, +4 or +3 to ha. Ayan. Pero pinaka-common sa board exam +3 yung crowning. Okay? Halimbawa, walang +3, tas crowning ang tinatanong, +4 isagot ha. Okay. So, kapag sinabi natin ang negative, it's still above the ischial spine, ano? Kapag naman sinabi na positive, it's below the ischial spine. Okay? So, kapag negative, moving pa ba? Moving pa ba ang presenting part? O, halimbawa, yung fetal head. Moving pa ba? Yes, ma'am. Yes po, Yes. no? Moving, yes. Moving pa po, no? Okay. Kapag naman positive na, moving pa ba? Kaya mo pa ba? Movable pa ba? Movable No, pa ma'am. ba? Crowning. No, not movable po, no? Okay. All right. Now, next. Punta na tayo sa powers of labor. So, meron tayong primary force and the secondary force. Okay? So, si powers of labor ay physiological forces that drive labor and birth. Okay? Napakahalaga ng puwersa. Puwersa ng nanay, ano? Ayan. And of course, puwersa ng uterus. So, si primary force, yan ay yung mga uterine contraction. So, kapag may uterine contraction, it can cause cervical effacement and cervical dilatation. Okay? So, the movement of the fetus towards the birth canal during the first stage of labor can also cause cervical effacement and cervical dilatation. What about the secondary force? So, it is the maternal pushing effort. Okay? The maternal pushing effort. So, the maternal pushing effort can begin after full cervical dilatation, and it is use of abdominal muscle during the second stage of labor to aid delivery. Okay? Yung pushing effort, ano to? Urge of bearing down, ano? Pag lang. Baka ibahin yung word, no? Bearing down. Pushing effort, bearing down, ayan. So, ano ang characteristic of the uterine contraction? So, meron tayong rhythmic tightening of the uterus that occurs intermittently to aid in labor and post-birth recovery. So, what are the components of contraction? Common board question yan. The increment, acme, and the decrement. So, si increment is building phase. Ang peak intensity of contraction, common board question, acme. Okay? Decrement is the decreasing phase of the contraction. Resting period, pinakamahalaga. Okay? So, rest period allows uterine relaxation, maternal recovery, and fetal oxygenation by restoring blood flow to the placenta. When we say resting period, we are talking about Interval. very good, the interval. Okay? Wala na akong masabi pa sa inyo. Sa ulo na. All right. Okay. Now, the elongation of the uterus. It straightens the fetal body, pushing the presenting part towards the cervix. So, the fetal axis pressure exerts force on the cervix, and combined with the hydrostatic pressure, facilitates cervical dilatation. Okay? So, sa powers of labor, of course, we are talking about the contractions, and so we have to know how to assess the uterine contraction. So we assess for the frequency, the duration, the intensity, and the interval. So when we say frequency, measure dito from the beginning of one contraction
to the beginning of the next contraction. Okay? Yun ang bilang ng frequency. Halimbawa, nag-start ngayon. May contraction ako ngayon. So, 1. Nawala. Nag-start ulit. So, yun yung frequency pangalawa. Okay? Yun ang frequency. So, pag duration naman, frequency gano'ng kadalas, di ba? Pag duration naman, gano'ng katagal. So, ito ay 1 contraction only. So, hanggang mula simula hanggang nag-end yung same contraction. Okay? Same contraction. While the intensity naman, this is assessed by uterine palpation. Ano gamit natin? Ano gamit natin sa intensity kapag nag-assess tayo ng intensity of contraction? We palpate. Ano bang pinapapalpate natin? The palm. Very good. The palm po ang pinapapalpate natin. Very good kayo dyan. Now, the intensity is characterized by mild, moderate, strong. Mild, moderate, strong. Tinatanong sa board exam, paano tinatanong? Tinatanong to mga yung tip of the nose, yung feels like pressing. Kung paano daw yung pakiramdam mo kapag pinepress mo. So, if it's nose, feels like nose, mild. Feels like chin, moderate. Feels like strong forehead. Okay? Ayan. Mild, moderate, strong. Mild, moderate, strong. Tatandaan nyo ha? Nose, chin, forehead. Okay? Sige, hawakan nyo na yung mga ilong ninyo, yung mga baba ninyo, at yung mga noo ninyo. Kapag kayo ay nag-aaral ng intensity. No? Ganyan din kami dati. Ewan ko yung generation ngayon. Ganun talaga. Sa intensity, uterine palpation. Sasabihin ko talaga, nose, chin, forehead. Nose, chin, forehead. Okay? So, kasi, nose, mild, moderate, chin, strong forehead. Okay? Ayan. So, kapag hindi naman, nose, chin, forehead ang sinabi sa board exam, eto yung mga sinasabi nila. Kapag indented uterus lamang or easily indented, mild yun, napipindot mo pa. Okay? Pag firm, slightly firm uterus, moderate pa yon. Pag rigid, no? Rigid at tender na ang uterus, strong contraction na yon. Okay? Ayan. So, ayan ha. So, before contraction and then pag during contraction, nagra-rise up siya, no? Ayan. Okay. So, ito yung illustration natin sa assessment of uterine contraction. Para lang malaman nyo, yung kulay green na line, yan yung contraction, beginning of the contraction natin, ha? Okay. So, kapag nagtaas daw, this is the acme or the, anong tawag natin? Peak. Very good, peak. Okay, pag sinabi nating increment, this is the? Start. Hindi, pag increment, the start and the, ano nangyayari? Start siya. Yes, building pace. Building pace ng contraction, yun ang pinakamahalaga, no? And then, decrement. Ano nangyayari kapag may decrement? Decrement phase na ng contraction. Decreasing na ang pain, ano? Decreasing na ang pain, ang contraction. Okay, very good. Yan yung mga mahalagang terminologies natin. Okay, so pag sinabi kong frequency, it's the beginning of contraction to the beginning of the next contraction. Yun ang frequency. Pag sinabi kong duration, beginning of one contraction to the end of the same contraction. Diba? Tama. Okay. Pag sinabi ko interval, Rest period. Duration. yan yung Interval rest yung period. stop po. Ayun, Rest pag stop period. yon, rest period. So yon ay magsisimula sa yun ay And sa end of the first contraction and then the beginning of the first contraction. Okay, ganun lang, napakadali lang ha. Okay. Now, sa cervical changes naman tayo. So, during the powers of labor, of course, nakakakos yan ng cervical changes. So, sabi nga natin, the effacement and the dilatation. Effacement expressed in percentage, si dilatation expressed in centimeters. Okay, ano pa yung isa? Finger breadths. Diba? Finger breadths. Okay. So, pag sinabi natin effacement, this is the shortening and thinning of the cervix. Kapag sinabi naman nating opening of the cervix or widening of the cervix, it's the dilatation. Okay? Sa dilatation, mga anak, tinatanong yan sa board exam, si cm, no? Okay, si centimeter. Pag sinabing active labor, 4 cm active labor. Ito lang naman yung mga may clinical significance natin. 10 centimeter, fully.
Okay, Transition. fully. Ayan, fully po yan, si 10 centimeter. Okay. So, ano ang factors influencing the onset of labor? So, sa maternal factor, the uterine muscle stretching. Okay? So, it triggers the prostaglandin release. Yung cervical pressure naman, it stimulates oxytocin release from the maternal posterior pituitary gland. And then, oxytocin sensitivity. So, increase oxytocin receptors in the utero before labor enhance sensitivity to the endogenous oxytocin. So, the oxytocin and the prostaglandin work together to activate uterine contraction. Now, the estrogen and progesterone ratio. When the progesterone drops, ano mangyayari? Magkakaroon ng onset of labor, no? Kasi 'di ba, ano ba ang ginagawa ni progesterone? 'Di ba? Nagdi-decrease yung pag Estrogen. nag-decrease yung progesterone, ano nangyayari? Nagre-relax pa ba yung uterine muscle? Hindi na po. Nagre-relax. Nagre-relax na, hindi na siya kapag nag-decrease, okay? Kapag nag-decrease yung progesterone, nagbibigin na ang labor. 'Di ba? Kasi 'di ba ano ba ang function ni progesterone? Maintain pregnancy. Maintain pregnancy, ano pa? Relaxing the small muscle. Relaxing the muscle. Ayun. So, maintenance of pregnancy and then relaxation of smooth muscle. 'Di ba? Okay. Relaxation of smooth muscle. Ngayon, sabi ko sa inyo, nag-decrease na yung progesterone. Nagbigay ng labor kasi ano nangyari? Hindi na siya nag-relax. Hindi na nagre-relax yung muscle. Ano na nangyari? Ano na nangyari? Nagko-contract. Magko-contract na. Yung contractility ay mag-i-increase na, no? Mag-i-increase na yung contractility. Okay. So, fetal factors naman, placental aging. Ito yung placental theory natin. Kapag tumanda na yung placenta, di ba? Paano ba na natin nalalaman ang maturity ng placenta? Grade 1, 2, and 3. Okay? Pag grade 3, matured na. Okay? So, ito is wherein the placenta deteriorated. Kapag deteriorated na or nag-mature na si placenta, it triggers uterine contraction. And then the fetal cortisol. So, it reduces placental progesterone production, increases prostaglandin release, and then fetal membranes produces prostaglandin aiding in uterine contraction. Ano nga ba yung katulong ni prostaglandin? Sino po? Si oxytocin, 'di ba? Okay. Now, sa secondary power or secondary force is the use of the abdominal muscle to push during the second stage of labor. So, ito ay voluntary bearing down efforts of the mother. So, as soon as the presenting part reaches the pelvic floor, nagkakaroon ng contractions and it will change in character and becomes expulsive, no? Mas masakit. So, if the cervix is not fully dilated, bearing down can cause cervical edema. So, which retards dilatation or stop. So, pag ganyan, nagkaroon ng, halimbawa nagbe-bear down yung nanay, tapos hindi naman fully effaced, fully dilated. Ang mangyayari, this could cause possible tearing or edematous of the cervix, bruising of the cervix, and maternal exhaustion. Kaya nga naman, kailan nyo lang papairihin si nanay? Kailan papairihin si nanay? Pag fully dilated. Very Fully good, dilated Umali. na. Pag fully dilated na. Okay? So, pag 4 cm, di ba? Ipapairihin natin? Hindi po. No. Okay. Alright. Ayan. So, powers of labor sa position ng mother. Okay. So, position of the mother. Frequent changes in position relieve the fatigue, increase comfort, and improve circulation. Okay. So, sa laboring woman, this should be encouraged to find positions that are most comfortable to her. So, pwedeng upright position, lateral, semi-recumbent, and then sitting position. Si sitting position, ito ay upright position din po, no? Considered as upright position din po. So, this is by the aid of what? The gravity or help of the gravity. So, yung gravity nakakatulong sa pag-descent. Okay? Nakakapagtulong sa pag-descent. Alright.
So walking, standing, and leaning stimulates effective contractions using the gravity to help the baby's descent. Okay. So pupunta na tayo sa impending labor, the energy.